Barber said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura. Eh, pinag-aralan naman sana. Hindi ko maintindihan. Ba't ganun eh? Yun lang, vulgar, using profanities and vulgar words. This reflects on their personality. And sad to say, this also reflects on how they were raised by their families, by their parents. Kakaya naman sa mga magulang nyo. Well, Ace Barbers, ganito ko pinalaki ng magulang ko. Tumatayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Tagal-tagal mo ng public official, anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Ligao noon? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipit-pitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Let me read lang, Mr. Kibaya, manifestation with regards to all those invited resource person that was issued the show cause order, and now they were issued the subpoena. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor ding mga putang ina ninyo. At nga pala, ang pagmumura tulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ha, ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon, mga putang inang ganyan, eh hindi po libelous. Parang hindi ba kapanipaniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Miss MJ. Well, yung sa question ni Jason na ano yung value ng 2025 election dito sa mga kaganapan na to. At napaka-importante nito kasi yung mga pipiliin natin ngayong election na ito ang magdedetermine ng uri ng eleksyon na mararanasan natin in the next 2 or 3 election cycles. So that is why this election is very, very important. Dapat ang piliin ng ating mga kababayan ay yung mga kandidato na hindi i-enable ang mga ganitong klaseng pag-iisip na kapag tinatanong mo sila tungkol sa trabaho nila, ang bato sa'yo, troll ka, fake news ka, narco-vlogger ka, pogo-vlogger ka. Kapag ang mga kandidato sa inyo ay walang bukang bibig, kundi i-enable ang uri ng pamumuno ng Marcos administration na ayaw sumagot sa mga accountabilities nila, na panay gaslighting ang ginagawa sa atin. If you are going to elect this kind of individuals, sa susunod na mga eleksyon, maybe 2-3 election cycles, magiging ganun ulit tayo. Magiging ubusin ulit ang pondo ng bayan, hindi natin alam kung meron pang matitirang dugo sa mga Pilipino by that time. So that's why it's very important to choose for someone na nilalabanan ang ganitong klaseng bulok na pag-iisip sa pagpapatakbo ng bayan. They have to answer. Ang dami-dami nilang dapat sagutin. Ang dami-dami nilang dapat sagutin tungkol sa mga pangako nila na food security. Ang dami nilang dapat sagutin tungkol dyan sa budget. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Paparating na uli yung, ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor ding mga putang ina ninyo. Build our nation. Kung ang pipiliin ninyo ay mga katulad ni Congressman Barbers na yung asawa niya may utang na 29 million worth of luxury bags, anong mangyayari sa Surigao? And then, I just have to react on this because Ace Barber said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura.
Well, Ace Barbers, ganito ko pinalaki ng magulang ko. Tumatayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Ikaw, hindi mo mahal ang Surigao. Bulok na yung mga minahan dyan sa Surigao. Ano na nangyari? Ang ganda-ganda ng probinsya ninyo. Yung minahan sa inyo, ano na? Ano ang nagawa? Tagal-tagal mo ng public official. Anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Surigao noon? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Nakahanap ka ng katapat, Ace Barbers, kasi hindi kami papayag na ganun-ganunin lang ninyo, tapak-tapakan lang ninyo, and I think, sa uri ng pagtrato ninyo sa mamamayan, na para bagang kayo ang amo namin, someone has to say, let's stop this madness. Lalaban kami, and lalaban kami hanggang dulo. Kita-kita tayo sa finals. And kung akala ng mga kongresista na tatahimik kami dahil pinatawag nila kami sa kongreso, parang ang feeling ko lalong umingay. So, backfire. Oo, di lang yun. Ang mga sumusunod sa amin, nagbabasa sa amin sa social media, lumalakas na rin ang loob. Kasi nare-realize na rin na hindi lip service ang nasa saligang batas. Nakikita nila na buhay ang saligang batas. Buhay ang aming mga karapatan. At buhay na buhay ang spirito ng 1898. Yes. At nga pala, ang pagmumura tulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ha, ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon, mga putang inang ganyan, hindi po libelous. Parang hindi ba kapani-paniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko butante, huwag iboto ang stupido. Bigyan ako ng example ni Attorney Trixie, yung sabi niyang baka fake news ngayon, tapos bukas, yung noon ng paniniwala is flat ang earth. Tapos fake news yung bilog ang mundo. Di nagtagal, ang naging fake news na yung flat ang earth at bilog na ang mundo ang alam ng tao. Kaya ako, I think, ang solusyon sa fake news is better freedom of expression. The solution to wrong information is more correct information. At ang solusyon nyo dyan ay gumawa kayo ng mga batas para gawing mas matalino ang tao. Kasi sa panahon ngayon na wala na tayong problema sa access sa information. Overload na nga ang information. Gawa kayo ng mga batas na gawing matalino ang mga Pilipino para pag nakita nila yung mga news at mga post, kaya nilang i-determine. Guys, napatunayan na natin to sa Rappler. Walang nagpatahimik sa Rappler. Ang nangyari lang, dahil kinorek sila ng kinorek ng mga Pilipino, naging distrusted sila. Hindi na natin sila kailangan patahimikin. Pag nagsasalita sila, wala nang nakikinig. Exactly. At kung sa tingin nyo, nagsasalita kami ng mali, i-educate nyo ang mga tao. Patunayan nyo na kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung magagawa nyo yun, wala na din namang makikinig sa amin. Hindi nyo kami kailangan. Totally agree. Masisira nyo yung reputasyon namin. Tama. Ang problema, since hindi nyo mapakita na mali kami, papatahimikin nyo na lang kami. Yun ang solusyon nyo. Gusto kong sagutin yung kay Sir. Ang boto po natin, sa nakikita nating mga kahirapan at pagkakamali, ay gamitin po natin. Sabi ko nga, wag mo na yung hindi to yung panahon ni PRRD na meron tayong convenience to look for the best, to look for the smartest. Ito muna yung panahon na katulad ng panahon ni Pinoy na our vote, we are using it as a protest, as a
way for us to send a message. Ngayon, hindi nila tayo pinapakinggan. Kahit anong sigaw natin na certification by liquidation, by CAM report, GAA, diba? PhilHealth, isipin nyo, hindi kami hindi nagsalita yung mga tao, diba, parang Ukraine na tayo. Diba, look at Ukraine right now. So, pero tinatawag nila kami noon makapili, diba? So, walang problema. So, ngayon, let's use our votes right now as a sign of protest. Gamitin natin para ibalik yung kapangyarihan sa mga tao na pag hindi nyo kami pinakinggan, pwede namin kayong hindi na iboto ulit. Pwede namin, sabi ko nga, hindi ako fan ng lahat ng lineup ni PRRD, but I will vote all of them just to send a message. Kung meron ako dyan nabububuhan, kaya naming panalunin yan. Kaya naming panalunin yan kung makikinig lang kayo sa amin. And yun yung ibigay nating message. Na pag nakinig kayo sa amin, you will never go wrong. At pag nakinig kayo dyan, kaya namin kayong tanggalin. Nasa atin po ang tunay na kapangyarihan. Yun yung ibalik natin. Pag natalo po tayo sa eleksyon na to at hindi natin na-send yung message na yon sa eleksyon na to, mas lalong hindi nila tayo pakikinggan after ng eleksyon. Kasi wala naman pala kayong kapangyarihan eh. Konti lang naman pala kayo eh. This is the time to pull off another 2016 election. Let's use our vote to change this country.